Paano kung nalaman mo na ang minamahal mong asawa ay niloloko ka at ang taong ipinalit sa'yo ay ang mismong taong malapit sa'yo? Ano ang kaya mong gawin para ipaglaban ang karapatan mo bilang asawa? Handa ka bang lumaban o patuloy na magpaubaya? Ano ba ang handa mong gawin para sa pag-ibig? Kaya mo bang iwan at talikuran ng lahat ng meron ka para sa iyong minamahal? Sina Ashley at Kathy, higit pa sa magkapatid ang turingan. Ngunit sa iisang lalaki, sila ay naging mahigpit na magkaribal. Isang magpaparaya. At ang isa ay nakatakdang gawin ng lahat na magpapabago sa guhit ng kanilang tadhana. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nabulabog ang kahabaan ng NLEX dahil sa isang malakas na pagsabog. Kasunod nito ang sirena ng mga bombero, MMDA, pulisya at ambulansya. Isang naglalagablab na kotse ang nakahimpil sa gilid ng kalsada. Wasak ang unahang bahagi nito dahil sa pagbangga sa concrete barrier ng nasabing pampublikong lansangan. Mabilis na inapula ng mga bombero ang apoy. Matapos masiguro na ligtas na para pasukin ang sasakyan, pinagtulungan na mailabas ng mga rescue at medical team ang dalawang sakay nito na nagtamo ng 3rd-degree burn. Isinakay sa naghihintay na ambulansya ang mga biktima at agad itong pinaharurot patungo sa pinakamalapit na ospital. Binarikadahan ng MMDA at pulisya ang bahaging iyon ng kalsada upang maging ligtas sa publiko. Lalo pa at parating na ang oras na magiging abala na ito sa mga sasakyan dahil halos paputok na ang pagsikat ng araw. Sinimula na ang investigasyon. Unang hinanap at inalam ang pagkakakilanlan ng mga biktima upang agad na maabisuhan ang mga kamag-anak ng mga ito. Ayon sa surveillance camera ng NLEX, pasado 2:00 ng madaling araw nang namataan ng isang pulang Revo na nagpagewang-gewang hanggang sa nagpaikot-ikot ito at bumangga sa konkretong harang sa kalsada. Sa loob ng ambulansya, unti-unting nagkamalay si Ashley. Matindi ang hapdi at kirot na nararamdaman nito sa buong katawan. Kathy? Hindi napansin ng dalawang medical attendant ang pagkibot ng labi ng isa sa mga sakay nilang pasyente dahil sa oxygen mask na nakatakip sa bibig nito. Kathy! Hirap man ay pilit na isanatinig ni Ashley ang pagtawag sa matalik na kaibigan. Sa nakapikit nito ang mga mata, naramdaman nito ang pagpatak ng mga luha. Hindi niya sinasadya. Hindi niya ginustong nangyari. Aksidente lang ang lahat. Kathy! Sana mapatawad siya ng kaibigan. Hindi niya sinasadya ang lahat. Pinilit ni Ashley na imulat ang mga mata. Nadagdagan ang pagluha nito dahil sa sakit at kirot na nararamdaman. Pinilig nito ang ulo sa kanang direksyon. At halos nanlaki ang mga mata nito. Isang sunog na katawan ang nakahiga sa katabing stretcher. My God, Kathy! Sa kabila ng hitsura at sunog na katawan, nakilala niya ito. Nananakit man ang katawan, pinilit ni Ashley na igalaw ang kamay at tinabot ang kamay ng kaibigan. Patawarin mo ko, Kathy. Hindi ko sinasadya. Tanging nausal na lamang ni Ashley sa sarili sa pagitan ng paghikbi. Hinigpitan nito ang paghawak sa kamay ng kaibigan. Sana ay mapatawad pa siya nito. Halos hindi mapakali si Samuel sa harap ng emergency room. Mugto ang mga mata nito. Nasa mukha ang labis na takot at pangamba. Napatingin si Samuel sa paparating na mga magulang. Ma! Pa! Mahigpit na niyakap ni Matilda ang anak. Luhaan nito. Anong nangyari? Naaksidente sila, Ma! Diyos ko! Bakit ito nangyari? Inalalayan ni Samuel at nang ama nito ang nangihinang-ginang na makaupo. Kumusta sila? Hindi ko pa po alam pa. Samuel! Napatingin ng lahat sa paparating na si Mabel. Kasunod ang manugang nitong si Froilan. Tita! Anong nangyari? Tita, naaksidente sila. Pag-uulit ni Samuel. Kumusta sila? Hindi ko pa po alam, tita. Anak, ano ba ang ginagawa nila sa kalsada ng 10 oras? Pinuntahan ni Ashley ang asawa ko at inaya itong lumabas, Ma. Kahit kailan talaga,
Walang magandang dinulot ang babaeng yan sa pamilya natin. Ngit-ngit na wika ni Matilda na huli na para pigilan pa ang anak at asawa. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Matilda. Anak ko ang tinutukoy mo. Madiing wika ni Mabel. Hindi ba totoo naman na umaasa pa rin yung anak mo? Matilda! Saway ni Ryan sa asawa. Natahimik naman si Matilda. Natigil ang tensyon sa paligid ng lumabas ang doktor na agad sinalubong ng lahat. Dok, kamusta sila? Ligtas na sila sa panganib. Nakahinga ng maluwag ang lahat. But sad to say, masyadong malaki ang naging pinsala ng apoy sa kanilang katawan. Ang mahalaga ay ligtas sila. Maagap na wika ni Froilan. Tama ka. Kaya lang dahil sa pagkakasunog ng kanilang katawan, nahirapan kaming i-identify sila. We will do a DNA test as soon as possible. But maybe you can help us. Kinuha nito sa bulsa ng suot na uniforme ang dalawang singsing at ipinakita sa lahat. Kilala ba ninyo ang mga nagmamay-ari nito? Halos sabay na kinuha ni na Samuel at Froilan ang wedding ring ng kani-kanilang asawa. Sa asawa ko ito. Pati una ni Samuel. Kathy Herrera. Ang isa naman pong pasyente ay asawa ko, si Ashley Alvarez. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Nababasa pa rin sa kanilang mga mata ang katotohanang minsan ay naging magkaribal sila sa pag-ibig. Halos magdadalawang linggo sa ICU sina Kathy at Ashley. Nilipat lamang ang mga ito sa kanilang mga private ward nang masiguro ng mga doktor na stable na ang kanilang vital signs. At upang maibalik sa dati ang nasunog na katawan ng dalawa, isinagawa ang plastic surgery hindi pa man ang mga ito nagkakamalay. Hindi nawala sa tabi ng kanilang asawa sina Froilan at Samuel. Minsan ay nagkakasulubong sila sa pasilyo ng ospital, ngunit mabilis din nilang iniiwasan ng isa't isa. Matagal na panahon na ang lumipas, ngunit dala pa rin nila ang galit sa kanilang puso. Ang pagiging mahigpit nilang magkaribal sa puso ni Kathy. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng dalawa bago pa man nakapili sa kanila si Kathy. Natanggap man ni Froilan ang naging desisyon ng babaeng pinakamamahal, pero hindi mawawala sa kanya ang sakit na alam niyang dadalhin niya hanggang hukay. Kaya naman ang mabalitaan niya na nakatakda ng ikasalang dalawa, ibinaling na lamang niya ang sarili kay Ashley. Ang babaeng naging mahigpit na karibal ni Kathy kay Samuel. Magkaibigan mang matalik sina Ashley at Kathy, ngunit sa pagdating ni Samuel sa kanilang buhay, nabuwag ang pagkakaibigang matagal nilang iniingatan. Nagkaroon ito ng lamat dahil sa pag-ibig sa iisang lalaki. Tumayo si Froilan mula sa kinauupuan, kumuha ng bulak. Binasa ito ng tubig at idinampi sa natutuyong labi ng nakahimlay na asawa. Batid niya na sa ilang taon nilang pagsasama, hindi pa rin nila magawang mahalin ng isa't isa. Ang naging desisyon nila na pagpapakasalay upang takpan ang sugat na nilikha ng nakaraan. Ngunit hindi pa rin naging madali ang paglimot. Nanatili pa ring ibang tinitibok ng kanilang puso. Malayo man ang loob nito sa kanya, hindi man nila natutunang mahalin ng isa't isa. Mahalaga din sa kanyang asawa, dahil ito ang ina ng kanyang anak. Hindi man niya naibigay kay Ashley ang isang asawa, alam niyang naiparamdam niya dito ang kanyang kabutihan at pagpapahalaga sa kanilang pagsasama sa binuo nilang pamilya. Ngunit nang bumalik sina Kathy at Froilan mula sa matagal na pamamalagi ng mga ito sa Amerika, malaki ang pinagbago ni Ashley. Madalas itong lumalabas kasama si Kathy. Ang tanging dahilan lamang ng kanyang asawa ay dahil gusto daw nitong ibalik ang pagkakaibigang nawala sa kanila ni Kathy. Pero sa nangyaring aksidente, iba ang kutob niya. May kinalaman ba dito si Ashley? Mabilis na napatayo si Samuel sa pagkakarinig sa mahinang tawag ng asawa. Agad niya itong nilapitan sa kinahihigaan. Kathy? Sweetie, thank God! Mahigpit na ikinulong nito sa mga kamay ang nanlalamig na kamay ng asawa. Akala ko hindi ka nababalik sa akin. Halos maluha-luha ang wika nito. Unti-unting nagmulat ng mga mata ang pasyente. Hinanap ang pinanggalingan ng tinig na matagal na panahon ding laging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Samuel? Mahigpit na niyakap ni Samuel ang asawa. Salamat. Salamat at nagkamalay ka na, sweetie. Samuel. Kumalas mula sa pagkakayakap ang lalaki. Luhaan man ay nakangiti ito. Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Dinampian muna ng halik sa labi ni Samuel ang asawa bago ito mabilis na lumabas ng silid.
Hindi na nito napansin ang naguguluhang tingin ng pasyente. Mula sa basong nakapatong sa ibabaw ng side table, nasagot ni Ashley ang kanyang pagtataka. Nanlaki ang mga mata nito nang maaninag dito ang mukhang kanyang dinadala. Ang mukha ni Kathy. Matyagang naghintay si Froilan sa tagong bahagi ng pasilyo ng ospital kung saan tanaw niyang pribadong silid na kinaroroonan ni Kathy. Masaya siya nang mabalitaan na nagkamalay na ito at nasa maayos ng kondisyon. Sa ilang taon nilang hindi pagkikita mula nang ito ay ikasal, aaminin niyang nasasabik siyang muli itong masilayan. Malaki pa rin ang pitak nito sa kanyang puso. Ang totoo, ito pa rin ang itinitibok nito. Walang kahit na sinong babae ang makakapagbago o makakapalit dito. Si Kathy lamang ang minahal niya noon at mamahalin niya habang buhay. Kahit alam niyang imposible na itong mapa sa kanya, sapat na sa kanyang makita itong ligtas at maayos. Napapitlag si Froilan sa pinagkukublihan nang matanaw ang paglabas ni Samuel at ng mga magulang nito sa silid na kanyang binabantayan. Naghintay muna siyang makalayo ang mga ito bago tinungo ang pakay. Maingat itong pumasok. Nagmulat ng mga mata ang pasyenteng nakahiga sa kama nang maulanigan nitong pagbukas at pagsara ng pinto ng silid. Kathy? Biglang nakaramdam ng pangamba si Ashley sa presensya ng asawa. Froilan, anong ginagawa mo dito? Napakunot ng noo si Froilan sa pagkakarinig sa hindi pamilyar na tinig ng babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Siguro sa tagal nilang hindi pagkikita ay nabago na rin maging ang boses nito. Kathy, gusto lang naman kitang kumustahin. Okay lang ako. Kumusta na si Ashley? Hindi pa rin siya nagkakamalay pero ligtas na siya. Lalong kinabahan si Ashley sa narinig. Para sa kanya, masamang balita ito. Tiyak niyang anumang sandali ay maaaring magising ang totoong nagmamay-ari ng mukhang kanyang dinadala. Kumusta na kayo ni Samuel? Masaya ka ba? May pait man sa naging tanong nito ay hindi niya ito pinahalata sa kaharap. Umaasa pa ba siya na hindi magiging maganda ang isasagot nito? Nasasabihin nito na pinagsisisihan nito na nagkamali ito ng lalaking pinili? Na siya ang talagang mahal nito? Masayang masaya, Froilan. Halos madurog ang puso ng binata. Paulit-ulit siyang nasasaktan. Bakit ba kasi ayaw pa niyang sumuko? Wala na rin namang saysay para ipaglaban pa niya ang babaeng minamahal. Sadya nga yatang manhid na siya. O tanga sa tamang salita. Mabuti naman. Wika nito upang maitago ang kirot na nararamdaman. Panay naman ang sulyap ni Ashley sa nakasaradong pinto. Natatakot siyang bumalik kaagad si Samuel. Froilan, umalis ka na. Baka bumalik na ang asawa ko. Masarap sa pakiramdam niya ang maangkin ng lalaking matagal din niyang hinintay at minahal. Sana lang ay habang buhay nang mapasa kanya si Samuel. Aktong hahawakan ni Froilan ang kamay ni Ashley nang mabilis itong iniiwas ng dalaga. Please, Froilan, umalis ka na. Masakit para kay Froilan na muli siyang pinagtulakan ng babaeng halos sambahin niya. Kathy, umalis ka na sabi. Madiing utos nito. Laglag ang balikat na tumalikod at lumabas ng silidang binata. Saka naman nakahinga ng maluwang si Ashley. Kahit papaano ay nakaramdam din siya ng awa sa dating asawa. Tama, dating asawa. Dahil siya na ngayon si Kathy Herrera, ang asawa ni Samuel Herrera. Kailangan niyang makaisip ng paraan kung paanong tuluyan ang mawala sa landas niya ang totoong Kathy. Dahil sa oras na magkamalay ito, mawawala ng saysayang matagal din niyang pinagplanuhan. Itinaya niya ang sarili niyang buhay sa nangyaring aksidente, pero umayon sa kanyang tadhana. Umayon ito sa kanya. Dahil para lamang sa kanya si Samuel, walang ibang babaeng nagmamay-ari dito kundi siya lamang. Kailangang mawala ang totoong Kathy. Ito lang ang kanyang pagpipilian. Marahang bumangon si Ashley sa higaan nito. Ingat na huwag makalikha ng ingay. Nahihimbing si Samuel sa mahabang upuan. Halos patingkayad na tinungo nito ang nakasarang pintuan at lumabas ng silid. Nagpalinga-linga muna ito sa paligid. At nang makasiguro na walang nagbigay pansin sa kanya, mabilis itong humakbang patungo sa palapag kung saan naroon ang silid ni Kathy. Lalabas na siya ng ospital bukas. Ito na ang tamang pagkakataon para maisagawa niya ang pangalawang yugto ng kanyang plano. Ilang sandali pa ay narating ni Ashley ang pakay na silid. Tumigil muna ito sa harap ng nakasarang pinto at inulinigan ang anumang ingay sa loob. Tahimik ito. Pinagala muna niya ang mga mata sa paligid bago dahan-dahang binuksan ang pinto.
Medyo may kadiliman ang kabuuan ng kwarto. Tanging tunog lamang ng life machine at ilang pangdugtong buhay na aparatos ang maririnig. Nakikiayon talaga sa kanyang tadhana. Walang bantayang nakahimlay na pasyente. Lumapit si Ashley sa higaan. Tinitigan ng walang kamalay-malay na karibal. Dalaman nito ang mukha niya. Nararamdaman pa rin niya sa kanyang puso ang pagkasuklam niya sa kaibigan. Matalik niya itong kaibigan. Higit pa sa kapatid ang turingan. Ngunit nang malaman niya na ito ang minamahal ng lalaking itinatangi ng kanyang puso, halos magunaw ang mundo niya. Si Samuel lang ang kanyang buhay at handa siyang mawala para makuha itong muli. Pero hindi pinahintulutan ng tadhana na magkahiwalay sila. Nabuhay siya sa aksidenteng kagagawan niya. Sana lang ang babaeng nakahimlay ngayon sa harap niya ay mawala na lamang. Hindi na sana siya magkakaproblema pa. Napatingin si Ashley sa aparatos na nakakabit sa pasyente. Kapag tinanggal niya ito, mawawala na ang balakid sa pagmamahalan nila ni Samuel. Habang buhay na itong mapapasa kanya, wala na siyang kaagaw. Naging masaya ka rin naman sa kanya, di ba? Ako naman ngayon, Kathy. Nanginig ang buong katawan ng pasyente nang isa-isang tanggalin ni Ashley ang mga kableng nagbibigay buhay dito. Hindi sana ito mangyayari kung sinunod mo lamang ako noon na ipaubaya mo na siya sa akin. Hindi na napansin ni Ashley ang pagkuyom ng dalawang kamao ng pasyente. Sakim ka, Kathy, kaya dapat lang to sa'yo. Kasabay ng pagkakatanggal sa huling kable ang biglang paghawak ng kamay ni Kathy sa nagitlang si Ashley. Sino ka? At kasunod nito ang pagtunog ng emergency alarm ng silid. Sino ka? Nanlalaki ang mga mata ni Ashley habang nakatitig sa dilat na mata ng kaibigan. Matuloy kaya ang plano ni Ashley na maagaw si Samuel kay Kathy? Abangan sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po!